Nagbabala ang Diyos sa sangkatauhan, isang mega mouth shark na mataan sa baybayin ng Leyte. Ang sabihin nito. Ano nga ba ang epekto ng pagkatunaw ng yelo sa mundo? At bakit kailangang mag-alala ng mga Pinoy rito? Yo, what's up? Happy people, Luluti on the moves. For today's video mga kuwes magayas, ay hindi na po maganda ang nangyayari sa ating mundo ngayon mga kuwes magayas. At ito po ang pag-usapan natin ngayon mga kuwes magayas, no? Dahil sa Leyte naman po ay mayroon naman pong shark o pating na lumitaw sa baybayin. Isa po itong mega mouth shark mga kuwes magayas, no? Na bihira ng talaga o phenomenal na mangyayari na pupunta po sila sa may dalampasigan ng Leyte mga kuwes magayas. Ano na ba ang status ng ating mundo ngayon? Bakit nagkaganito na? Sa second video mga kuwes magayas, dapat na po tayong mabahala dahil hindi na po maganda ang nangyayari sa Antarctica dahil nagugunaw na po ang mga yelo doon mga kuwes magayas. Yung mga iceberg po na bihira lang pong nangyari at ngayon lang po ito na nangyari sa ilang taon na, ilang milyon na pong taon ng ating mundo. So yan po ang pag-usapan natin sa video ito. Please like, share, and subscribe. So without further ado, let's begin. So ayan po yung mega mouth shark po, no, na talagang andyan po sa baybayin ng karagatan ng Leyte mga kuwes magayas. Natatandaan po natin nakaraang mga araw ay marami pong mga shark na naglilitawan dyan sa may Cebu province mga kuwes magayas, no? Ngayon sa Leyte naman kuwes magayas. So matanong natin sa sarili natin, ano po ba kaya ang ibig sabihin nito o babala ba kaya ito sa isang malaking parating na dilubyo o unos sa sanlibutan o sa ating mundo o sa Pilipinas? Yan po ay hindi po natin alam mga kuwes magayas, no? Kaya dapat po tayong magdasal mga kuwes magayas. Yung mga klaseng ganyang mga iho, pating o shark mga kuwes magayas ay bihira lang po yang napunta sa mga dalampasigan. Siguro napunta yan dyan dahil nabulabog sa kanilang tahanan sa pinakailalim yan nakatira eh. Diba? Siguro may nararamdaman silang hindi maganda sa ilalim ng karagatan. Kaya sila nabubulabog at naglalabasan. Ikang kakaiba na po ang nangyayari sa ating mundo ngayon mga kuwes magayas, no? Kaya dapat po talaga tayong mapamasid, be vigilant. Siyempre magdasal po tayo na wala sanang mangyayaring hindi maganda at hindi sana dumating yung the big one mga kuwes magayas, no? Na matagal na po natin pinaghandaan, matagal na po yan ang pinaghandaan ng pamalaan pag dumating yung the big one dahil grabe. Siguro yan ang yung katapusan mga kuwes pag dumating yung the big one na yun mga kuwes, no? So ayan po yung mega mouth shark po, no, na talagang andyan po sa baybayin ng karagatan ng Leyte mga kuwes magayas. Natatandaan po natin nakaraang mga araw ay marami pong mga shark na naglilitawan dyan sa may Cebu province mga kuwes magayas, no? Ngayon sa Leyte naman kuwes magayas. So matanong natin sa sarili natin, ano po ba kaya ang ibig sabihin nito o babala ba kaya ito sa isang malaking parating na dilubyo o unos sa sanlibutan o sa ating mundo o sa Pilipinas? Yan po ay hindi po natin alam mga kuwes magayas, no? Kaya dapat po tayong magdasal mga kuwes magayas. So, yung mga klaseng ganyang mga iho, pating o shark mga kuwes magayas ay bihira lang po yang napunta sa mga dalampasigan. Siguro napunta yan dyan dahil nabulabog sa kanilang tahanan sa pinakailalim yan nakatira eh. Diba? Siguro may nararamdaman silang hindi maganda sa ilalim ng karagatan. Kaya sila nabubulabog at naglalabasan. Sagang kakaiba na po ang nangyayari sa ating mundo ngayon mga kuwes magayas, no? Kaya
dapat po talaga tayong mapamasid, be vigilant. Siyempre, mag-asal po tayo na wala sanang mangyayaring hindi maganda. At hindi sana dumating yung the big one ng poison, guys, na matagal na po natin pinaghandaan. Matagal na po yan ang pinaghandaan ng pamalaan. Pag dumating yung the big one, dahil grabe. Siguro yan yung katapusan mga kuys pag dumating yung the big one yung mga kuys. Sa next video mga kuys magayas, ito po. Dapat na ba tayong mababahala sa pagkagunaw ng mga hilo sa Antarctica? Well, panoorin po itong video na to. Credit to the GME, no? Ito po. Ba ang lamig ng simoy ng hangin ngayon? Dumadaan kasi ang hangin sa mga nagyayelong parte ng mundo, kaya nakakaranas tayo ng malamig na simoy ng hangin. Pero paano na lang kung matunaw ito? Ano nga bang epekto ng pagkatunaw ng yelo sa mundo? At bakit kailangang mag-alala ng mga Pinoy rito? Here's what you need to know. 10% ng ating mundo ay balot ng yelo. Karamihan ng mga glaciers at sea ice matatagpuan sa mga bansang nasa Arctic Circle, gaya ng Svalbard sa Norway, Greenland, sa South Pole nandiyan ang Antarctic region. Meron din sa Himalayan region. Dito nakastock ang 68% ng tubig tabang o fresh water. Maraming bansa, lalo na sa Himalayan region, galing sa mga yelo ang inuming tubig. Ayon sa mga eksperto gaya ni Dr. Heidi Silvestre, isang French glaciologist, malaking tulong daw ang tinatawag na cryosphere ecosystem o parte ng mundo na may yelo. Ilan na rito ang snow, glaciers at sea ice. Parang salamin daw ito sa space na nagpapanatili ng lamig sa mundo. Kahit wala tayong snow sa Pilipinas, dahil sa cryosphere, nakararanas tayo ng lamig ng panahon. The whiter they are, the more they can send all the heat we get from the sun away. So these white surfaces, they are the best air conditioning we have on Earth. So even if you live in the Philippines, you actually somehow connected to Arctic sea ice up north around the North Pole. Sa Nakabalipisyo nakalipas na din pala tayo. dekada, napansin ng mga sayantipiko ang mabilis na pagkatunaw ng cryosphere. Ang paggamit ng fossil fuels at pagkasira ng kagubatan ang ilan sa mga dahilan kung bakit patuloy na umiinit ang mundo at mas mabilis na pagtunaw ng yelo. Kung patuloy na matutunaw ang yelo sa Arctic Circle at Antarctica, posible raw tumaas ang mga karagatan sa mundo. Naku po, mawala ang Pilipinas niyan. Glaciers around the world are reacting very quickly to climate change. If you look at what we call mountain glaciers, the glaciers of the Himalayas, of the Alps, of Alaska, if they all disappear, sea levels around the world would increase by about 40 centimeters. Oh, no. Which is already around the world would increase by about 40 centimeters. Which Oh. is already a lot for many countries. 2 But then centimeters. if you look at what's happening further away, in Greenland, for example, or in Antarctica, there is a lot more ice in these ice sheets. For example, if Greenland were to disappear, sea levels around the world would increase by 6 to 7 meters. Bearing in mind that in the Philippines, the ocean is rising even faster. Hindi rin magandang balita ang unti-unting pagkatunaw ng yelo sa Antarctica. This year, we've never had so little Antarctic sea ice when it's supposed to be the maximum amount of sea ice of the year. And the consequences of this are very important because Antarctica seems to be losing its own air conditioning. And the fact that we are losing Antarctic sea ice is already impacting the ocean circulation around the world. Our big ocean currents need sea ice in the polar regions to function properly. And the fact that we're losing Antarctic sea ice is not good news for any of us on the planet. Kapag tuluyang natunaw daw ang yelo sa Antarctica, posibleng tumaas ang tubig sa dagat ng 58 meters o katumbas ng 15 palapag ng gusali. The consequences are Yari already ang being Pilipinas felt na. right now. It's issues with our water resources. We expect to get water from mountain glaciers during the summer months. It's issues with sea level rise that you're Ito na siguro yung sinasabi ni Nanay mga kuys magayas no na
ni Nanay Dimitri. Naalala ko tuloy yung sabi niya na yung tubig dagat papupunta ng dalampasigan at nasa 30 feet. Naku, parang kinilabutan ako sa sinabi ni Nanay Dimitri, mga kuis mo guys, no? At yung sabi ng isang scientist, mga kuis mo guys, no? Paano talaga pag nangyari yun? Kaya pala sabi ni Nanay Dimitri noon na kahit gaano pa katiba yung bahay mo, kahit gawa pa yan sa bakal, gawa pa yan sa simento, solid cement, ay talagang sisirain. So ito, panoorin po natin muna yung video ni Nanay Dimitri na halos magkatugma po sa sinabi ng scientist. Halos Sa magkatugma. dagat, kanang 30 metros ang kalap doon, maabot pa ang tubig dagat. Unya ang balod, dako nga balod, maabot sa baybay, bisan sa kaligon sa balay, idton pa, kanang kankanon pa, dadon pa dulong sa kanang laod. Nya, kung mangutana kung kinsa ang nagsulti na ang Diyos Amahan sa langit. I-forward na dai kay para ingon siya, ipa-forward daw na sa kanang cellphone para maawar ang mga tao sa kanang tibok Mindanao. Palihog lang ko dayhan, naman siya po, iyawat na lang po, makaluwas mo dugo sa katawhan. Kuan ba, dunay ka ng unos, kung dunay unos, magsunod ang tidal wave. Kinahanglan daplin sa baybay, kanang mamakwit. Kay, gikan sa lakihan sa dagat, 30 metros ang kalap doon, maabot pa sa tubig dagat. Kunya ang kanang balod, dako nga balod, na maabot sa daplin, kanon pa ang mga balay, bisan sa kalikon, dadtoon dito sa kanang laod. Kung mangutana mo kung kinsa nag-ingon, ingnaday, na ang Diyos Amahan sa langit. Sultian mo, gud ko mo na akong gisultian mo. Tibok, Mindanao lang ang kanang kuan. Kanang kahidya mo abot. Iya mo guna sa yawa na ba? Naimingon nga, magampo lang ito sa Ginoo, gisultian na ganita, di ka matuo. Ang uban, ubuhi ko unta sinuwi, manakay tag-arka. Kiniday mo ugabi ay, mo naman po ni ang arka nato samtang wa pa maabot si Ginoong si Kristo sa kaduhang pagbalik. Nyang uban pa, di man ko, di man ko mutuo sa anong istorya day. Yung ko sagdi lang ko, di mo mutuo, napamingon na, kano, masugdan na daw po, okay lang gihapon, basta makaingon ko sa mga tao, diris ka. So, hindi po talaga pag inaabuso po natin ang kalikasan. Dahil kagaya ng ginagawa ngayon ng ibang bansa na talagang nag-drilling ng mga langis o gasolina sa ilalim ng karagatan. So, ang katumbas pala niyan is pagkasira ng ating mundo o climate change. Kaya naalala nyo po nakarang mga buwan, taon, mga Kuwes Magayas, na nagrally po yung mga scientists, mga Kuwes Magayas, no, dahil talagang gusto po nila ipa-stop na yung pag-drilling o panguha ng minerals kagaya ng langis sa buong mundo dahil nagdulot po ito ng hindi maganda at nagdulot po ito ng pagkasira sa mundo. Kaya po talaga sila ay ginagawa po nila kahit na matanggal sila sa trabaho, mawalan sila ng license, ay talagang lumabas po sila sa kalsada at nagrally. Ito pala, mga Kuwes Magayas. So pagpatuloy po muna natin itong sinabi ng isang scientist. Feeling deeply in the Philippines, and it's also consequences on our everyday weather. Kung patuloy ang pagtaas ng sea level dahil sa pagkatunaw ng yelo, may ilang lugar na posible nang lumubog, kabilang na ang Pilipinas. Bulacan. Binabantayan ito ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA. Sa Pilipinas, dahil tayo archipelago, iba't ibang epekto ang pagtaas ng tubig. So tinatawag nating localized sea level. Sa lahat ng parte ng Pilipinas, Manila, pinamataas. Hindi lang sentro ng komersyo ang Maynila. Napapaligiran din ito ng dagat gaya ng Manila Bay. Bukod sa Maynila, binantayan din ang pagtaas ng tubig sa Cebu at Davao. Kaya patuloy na ang pagkuha ng datos ng NAMRIA sa iba pa ng patuloy na pagtaas ng tubig, kabilang na ang Maynila. Bukod sa sea level rise, apektado din ang tinatawag na migration pattern ng iba pang hayop gaya ng balyena at mga ibon. The melting ice, the melting cryosphere,
is not just impacting sea levels and water resources, it's also directly impacting the inhabitants of these environments. And we know that certain species in the oceans, for example, are very specific about the salinity of the water, the temperature of the water, and the fact that ice sheets and sea ice are disappearing very rapidly is So ayan ang mga boys magayas, nasagot po nila yung matagal nating katanungan kung bakit naglalabasan po yung mga isda na bihira lang naman at pinuminal na pumupunta po sila sa dalampasigan. Dahil nga nag-iba na po yung takbo ng karagatan, ng kalikasan, ng ating mundo dahil din sa gawa ng mga tao. Kaya pag talagang maningil na po yung kalikasan sa atin ay talagang wala na pa tayong magagawa dyan. Talagang ma-wipe out talaga siguro tayo at katapusan na rin siguro ng mundo yan at andyan yan sa Bible ha. Andyan yan sa Bible, nakasulat yan. Hindi po natin yan may pagkaila na nakasulat po yan na talagang darating talaga ng pagkatapos ng ating mundo. Kaya pala talagang babala na pala yung mga isda na naglalabasan na bihira lang mangyari, yung mga megamouth shark, mga shark sa Cebu, sa Leyte, talagang pag sobra talaga hindi maganda. Kaya talaga yung mga scientist na naglalabasan po sila talaga na kahit na matanggal sila sa trabaho, basta gusto lang siguro nila maprotektahan ang ating mundo ng pagkagunaw. Dahil nga po yan sa epekto ng pangunguha po ng langis, drilling po sa ilalim ng karagatan, totoniladang barrels ang mga kuha araw-araw, mga fuel, mga kuis, mga guys, no, hindi talaga maganda pag sobra. Pagkalikasan na talaga yung maningil ay nako. Yan yung sinasabi ng Biblia na katapusan na natin lahat. Wala na tayong magagawa. Gaya na sinasabi na biro mo yung 30 feet high ng seawater. Wala nang makakaligtas nun mga kuis, mga gayas. Pag pumunta na yan sa ating kalupaan. Okay? At dahil umabot ka sa dulo ng ating video, may karapatan ka pong mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm God Pilipinas. God first. God bless all. Peace.